Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 6, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Senator Marcoleta, ipinadidismiss ang impeachment complaints versus VP Sara Duterte. Ilang senador, iginiit, hintayin muna ang pasya ng Supreme Court. 3 linggo ng baha sa isang barangay sa Laguna. Nilulumot at nangangamoy na. Turistang Pinoy patay matapos salpukin ng taxi sa Hong Kong. Medyo, shocking. Bullying, matinding problema sa mga paaralan. Pilipinas nangunguna ayon sa global study. Pagsuspinde sa importasyon ng bigas, ipinag-utos na ni PBBM. At sa showbiz, Jody Santa Maria, isa na namang pangarap ang natupad. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inilaban ni Senator Tito Soto at ilan pang mambabatas sa plenaryo kaninang hapon na huwag munang i-dismiss agad-agad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y habang may nakahain pang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Pero sa botohan ngayong gabi, natalo ang mungkahi ng kampo ni Soto at nanaig ang mayorya na i-archive o itabi na ang impeachment complaint. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. I respectfully move that impeachment complaint be dismissed. Yan ang mosyon ni Senador Dante Marcoleta sa kanyang privilege speech, Miyerkules ng hapon. Anya, may paglabag ang House of Representatives mula nang ihain ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, gaya ng sinabi ng Supreme Court na hindi dumaan sa due process. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso hindi po nyo sinunod eh. Gayunman, hinarang ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mosyon ni Marcoleta. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, naka-apila na. Marami nagtatanong kung naka-apila na, ba't tayo nagmamadali? Na-dismiss ito sa atin. Tanong pa ni Soto, papaano kung balik na rin ng SC ang nauna nitong ruling lalo't may nakabinbing motion for reconsideration? Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili? Iminungkahi ni Senador Alan Cayetano na sa halip na motion to dismiss ay magain ng motion na susundin ang anumang ruling ng Korte Suprema. Ma-amend yung motion that the Senate obey or follow or anong tamang salita na acceptable sa minority, the Supreme Court decision. Because if the motion is to obey the Supreme Court, so if the Supreme Court reconsiders, the motion still carries, then we will follow. If they don't, we will still follow. Idiniin din ni Senator Sri Santiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan na marapat na ituloy ang paglilitis at hintayin muna ang susunod na desisyon ng SC. Matapos ang ilang oras na diskusyon, sa botong 19-5 ay nagpasya ang mayorya ng mga senador na ibasura ang mungkahi ni Soto. I move
to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. Sa boto namang 19 affirmative, 4 negative at 1 abstention, nagpasyang mayorya na i-archive na ang kanilang records ng impeachment complaints pero posibleng muling buksan kung babaliktarin ng SC ang nauna nitong desisyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa harap ng Senado ngayong araw August 6. Kasabay nga yan ang pagdedebate ng mga senador sa magiging posisyon ng kapulungan sa SC ruling na unang nagdeklarang unconstitutional sa impeachment complaints. Target ng mga rallyista na ipanawagang ituloy ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Arestado si Mayor Abundio Punsalan Jr. ng San Simon, Pampanga matapos mahuli sa aktong tumanggap ng umano'y 30 million pesos na bribe money. Naaresto ng National Bureau of Investigation ng alkalde sa isang entrapment operation sa isang restaurant sa Clark, Angeles. Ikinasa ang operasyon sa reklamo ng Real Steel Corporation na umano'y nangingikil ng 80 milyong piso ang alkalde, kung saan 30 million pesos dito ang initial deposit. Kapalit umano ng pera ang pangakong magandang resolusyon mula sa lokal na pamahalaan. Dinala na si Mayor Punsalan sa NBI headquarters para sa inquest kasama ang kanyang tauhan at sasampahan ng paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Baha na nagkulay berde na. Yan ang pinoproblema ngayon ng mga residente sa Purok 6, Barangay San Antonio sa Bae, Laguna. Nilulumot na kasi ang baha sa kanilang lugar na halos 3 linggo nang hindi humuhupa. Narito ang special report ni Naomi Almuhano. Hindi kulay tsokolate, kundi kulay matcha na ang baha sa Purok 6, Barangay San Antonio sa Bae, Laguna. Ilang linggo matapos humagupit ang mga bagyo na sinabayan pa nga ng habagat, lubog pa rin ang lugar. Hindi lahat ng green, relaxing sa mata. Dahil sino nga ba naman ang marerelax kung ang tatambad sa inyo araw-araw, baha na kulay berde dahil nilulumot na. Red flag talaga ito kung maituturing dahil bukod sa perwisyo na ang bahain ka, dadagdag pa ang amoy at dulas nito. Ang mga bata kinailangan ng kargahin para makapasok sa eskwelahan. Kung wala namang masakyang tricycle, no choice kundi lumusong sa baha. Isipin natin yung health ng mga tao. Siyempre hindi man po natin masasabi kung talagang ligtas itong tubig na to. Sa tulad namin na may mga kabuhayan, napakalaking epekto sa amin ito kasi marami mga customer talaga na mahirap. Hirap sila na lumusong dito. Kwento ng mga residente, first time itong nangyari sa kanilang lugar, kaya grabe na lamang ang kanilang reklamo sa masangsang na amoy nito. Sobrang dumi na ng tubig eh. Hindi na talaga maganda sa balat yung tubig. Sobrang kati na talaga. Nanunurok-nurok na sa balat. Ayon sa barangay at sa Disaster Management Office ng munisipalidad, walang dapat ikabahala sa pagkakaroon ng lumot sa baha. Nabubuo ang lumot sa mga lugar na babad sa tubig at tinatamaan ng matinding sikat ng araw. Yun po yung tubig ulan na naipon po, na hindi po nakakalabas. Ngayon po, kaya hindi na nakakalabas sa lawa, level na po siya ng tubig ng lawa. Pagtitiyak pa ng pamunuan ng barangay, hinahanapan na nila ng remedyo ito para mapahupa ang baha. Naglagay na rin ng breakwater sa Laguna de Bay at balak pa itong palawigin bilang panangga sa mga pagbaha sa hinaharap. Pero ang panawagan ng mga residente, sana magkaroon ng magandang lagusan ng tubig galing sa mga kanal-kanal dyan. Nasa 17 bagyo pa ang tinatayang papasok ng bansa, kaya umaasa ang mga residenteng masusolusyonan na agad ang problemang ito. Para sa Balitang A to Z mula sa Bae, Laguna, Naomi Almuhano. Kinumpirma ng Malacanang ngayong Miyerkules, August 6 na hindi isisiwalat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang unverified list ng mga opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Kasunod yan ng hamon ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa Marcos Jr. administration na pangalanan na ang mga dapat pangalanan at litisin ang mga sangkot sa umano'y naturang korupsyon. Giit na ng palasyo, hindi mananakot ang Pangulo kaugnay sa umano'y hindi beripikado
detalsadong listahan habang gumugulong ang investigasyon. Nilinaw rin ng palasyo na ang babala ng Pangulo ay naglalayong gawing mas transparent ang 2026 national budget. Gayunpaman, oras na matuldukan ng investigasyon ay pananagutin ng administrasyon ang mga sangkot sa maanomalya at ghost projects. Hindi po gagayahin ng Pangulo ang anumang klase ng pagtetreten lamang. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyayari man to sa mga nakaraang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsuspindi sa importasyon ng bigas sa bansa simula September 1. Ito ay para protektahan ang mga magsasaka sa harap ng mababang presyo ng palay ngayong harvest season o anihan. Sa anunsyo ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez, aabot sa 60 araw ang direktiba ng Pangulo sa pagsuspindi ng importasyon ng bigas. Kasunodaan niya ito ng pagkonsulta ni PBBM sa cabinet members sa sidelines ng 5 araw na state visit sa India at sa rekomendasyon na rin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Nasa 40,000 sako ng libreng bigas ang natanggap ng Department of Social Welfare and Development mula sa gobyerno ng South Korea ngayong Miyerkules, August 6. Personal na tinanggap ni Social Welfare Chief Rex Gatchalian ang naturang donasyon sa turnover ceremony sa Operation Center ng DSWD sa Pasay City. Ayon kay Gatchalian, inaasahang nasa 280,000 na pamilya ang makikinabang sa naturang donasyon na isasantabi bilang family food packs para sa mga ngailangan nito sa hinaharap. Anya, patuloy pa rin ang relief operations sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng nagdaang kalamidad, partikular ang mga residenteng binaha sa malaking bahagi ng Luzon. Nagpapasalamat ang DSWD sa Republic of Korea sa kanilang pamahalaan dahil lagi nila tayong natatandaan kahit na meron din silang sariling climate change struggles. Hinamon ni Navota City Lone District Representative Toby Tiangco ang Kamara na ilabas ang mga pag-aamyendang ginawa na anyay isang maliit na komite kaugnay sa 2025 national budget. Kinustyon ng kongresista ang proseso ng tinukoy niyang komite na anyay binubuo ng 4 na miyembro ng Kamara kabilang ang dating House Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Ayon kay Tiangco, ang mga naturang pag-amyenda ay hindi tinalakay sa plenaryo kundi sa loob lamang ng isang saradong pagpupulong. Then we will approve on second reading but giving them authority to accept the individual amendments and to decide on the individual amendments. Paano nangyari yun? So ibig sabihin, in-approve namin itong version na to, tapos yung small committee, binigyan namin ng kapangyarihan na baguhin kung ano man yung in-approve namin, at yun na ang magiging final version. Stunning and slay si Miss Universe 2018 Catriona Gray nang rumampa kasama ang ilang cancer warriors sa isang fashion show. Sa Instagram, proud na finlex ni Catriona ang ilang snaps sa fashion show. Suot ang gold and bronze dress na gawa ng fashion designer na si Francis Libiran, stand out ang ganda ng beauty queen. Sabayan pa ng 20 young cancer patients na hindi rin nagpahuli sa kanilang mga outfit na likha rin ng ilang kilalang designers na sina Dennis Lustico, Michael Leva at Ivar Lustia Ceron. Bahagi ang naturang fashion show ng charity gala na inorganisa ng I Want to Share Foundation, isang ahensya na tumutulong na makalikom ng pondo para sa mga batang may cancer. Susunod, bullying, matinding problema sa mga paaralan. Pilipinas nangunguna ayon sa global study. At sa showbiz, Jody Santa Maria, isa na namang pangarap ang natupad. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang isang 35 anyos na turistang Pilipino matapos mabundol ng isang taxi sa Tsuen Wan West area ng Hong Kong nitong August 5. Kinumpirma ng konsulado ng bansa ang insidente. Sa CCTV video, kita ang biktima na palabas ng kanyang hotel nang bigla na lang sinalpok ng rumaragasang taxi.
Naipit ang biktima sa pagitan ng sasakyan at pader ng gusali. Naitakbo pa siya sa ospital pero binawian rin ng buhay. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng taxi habang isinasaayos naman ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga labi ng biktima. Inirerekomenda ng Teachers Dignity Coalition na paigtingin ng Department of Education ang mga hakbang laban sa bullying. Sa gitna ito ng resulta ng isang global study na ang Pilipinas ang may pinakamataas na insidente ng pambubuli sa mga paaralan. Ayon sa isang estudyanteng nakausap ng Balitang A to Z, malaking dagok sa kanyang mental health ang naranasang matinding cyberbullying. Ang Balitang A to Z special report ni Kim Salinas. Medyo shocking and at the same time medyo nakakahiya din. Ikinababahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang international study na nagsasabing nangunguna ang Pilipinas sa insidente ng bullying sa mga paaralan. Pero ayon sa grupo, hindi na bago ang problemang ito. Both international and even ito yung mga local na mga pag-aaral. Kahit ang DepEd ay nagsasabi na palala yung bullying cases. Sa isang specific na pag-aaral ng PIDS, lumalabas nasa 76% ng ating mga bata ang nag-report na sila ay nakaranas ng bullying. Sa 2018 Study Program for International Student Assessment o PISA na naging basihan ng mga lokal na pag-aaral, ang Pilipinas ang may pinakamaraming bullying incident sa mga bansang kalahok. 65% ng Filipino students ang nagsabing na biktima sila ng bullying ng higit isang beses sa isang buwan. Bagay na naranasan ng grade 10 student na si Hyra. Mga sinasabi po nila na pangit po, ganun po. Tapos, lagi po sinasabi na sip-sip po sa teacher, ganun po. Kaya, nagkukos po siya sa akin ng anxiety. Gumawa pa niya ng dummy account sa social media ang mga bully at doon nag-post ng masasakit na mga pananalita. Nakakasira po siya ng mental health hanggang sa hindi na po ako nakakapasok na maayos sa school. Na-paranoid na po ako noon. Kaya hindi na rin po ako maayos makausap nung nangyari po yun. Payo ni Hyra, humanap ng lakas at tulong mula sa pamilya at mga guro. Advisor ko po siya. Humingi po ako ng tulong kung paano ko po masusolusyonan po yung problema ko. Rekomendasyon naman ng TDC, class size. Dapat babaan natin yung class size. Yung mga bata dapat ay hindi naman congested doon sa kanilang classroom. Diba? That's one. Pangalawa, mag-deploy ng maraming mga guidance and counseling professionals, or mental health professionals dito po sa ating mga paaralan. Kamakailan, inanunsyo ng Department of Education ang mas mahigpit na patakaran laban sa physical, verbal, psychological o cyberbullying. May 3 hakbang sa standard anti-bullying policy ng DepEd. Una ay pagre-report ng biktima sa guro, principal o guidance office. Pangalawa, pag-iimbestiga ng paaralan at pagpataw ng resolusyon sa loob ng 30 araw. At ikatlo, kung hindi mariresolba ay pag-akyat ng issue sa DepEd Division Office hanggang sa Central Office. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Good news dahil bumaba sa 3.7% ang unemployment rate sa bansa noong Hunyo. Katumbas yan ng 1.95 million na mga Pilipinong walang trabaho. At ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kaysa sa datos noong Mayo na 3.9%. Samantala, good news din para sa mga TESDA graduates sa pinag-aaralan ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority ang paglulunsad ng job portals sa eGov app. Ito ay upang mas mapadali ang paghahanap ng trabaho. Sa ngayon tinataya ang 86% ng TESDA graduates ang nakakuha na ng trabaho.
Nababahala ngayon ang Philippine Coast Guard sa pagdami ng namamataang Chinese research vessel sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, namataan nila ang mga Chinese research vessel sa layon 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng bansa. Naispatan rin ang Shangyang Hong 05 sa Philippine Exclusive Economic Zone at umalis rin ito. Sa harap nito, giit ng PCG na tuloy-tuloy ang kanilang pagmomonitor para protektahan ang soberanya ng ating bansa. Bukod sa pagiging mahusay na aktres at mapagmahal na ina, isa na namang goal ang natupad para kay Jody Santa Maria na isa ng ganap na positive psychology coach. Samantala, British singer na si Jessie J may pinagdaraan ng health issues matapos ang kanyang breast cancer operation. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Achievement unlocked dahil isa na namang pangarap ang natupad para sa award-winning actress na si Jody Santa Maria. Very active ngayon si Jody sa kanyang advokasya para sa mental health na siya ring dahilan kung bakit siya nag-aral ng BS Psychology at nakapagtapos noong 2021. Sa Instagram story, very proud na ibinahagi ng actress na isa na siyang positive psychology coach matapos makuha ang kanyang certificate. Nauna nang inihayag ni Jody na determinado siyang tapusin ang kanyang master's degree sa kabila ng kanyang busy schedule. Sinabi na rin ni Jody na magpapahinga muna siya sa paggawa ng teleserye at ilang proyekto para pagtuunan ng pansin ang kanyang advokasya. Sa Hollywood naman, nagkaroon ng impeksyon ang British singer na si Jessie J matapos ang kanyang breast cancer surgery 6 na linggo na ang nakakaraan. Sa Instagram, ibinahagi ni Jessie na bumalik siya sa hospital kung saan siya inoperahan sa dibdib. Nakitaan rin siya ng tubig sa kanyang baga dahilan ng kanyang hirap sa paghinga. Nakatuon ngayon si Jessie sa kanyang full recovery para manumbalik ang kanyang dating lakas at sigla. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, pamoso ang puppy ng Australia na si Bluey nasa Pilipinas. At sa ating diskarteng Pinoy, family-friendly hotel at spa na may patok na food trip at staycation venue pantanggal stress. Saan nga ba sa Pasig matatagpuan? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bluey in the Philippines. Nasa bansa na ang Australian animated hit series na si Bluey, isang Blue Heeler puppy. Sa launching ng Bluey Mega Playtime nitong Martes, August 5 sa isang mall sa Mandaluyong, na meet and greet in person ng ilang kids si Bluey kasama ang buong family. Bukod dyan, enjoy rin ang mga chikiting sa ilang interactive activities. Tatagal ang Bluey Mega Playtime hanggang August 15. Ang pahinga ay bahagi ng buhay, kaya naman sa gitna ng stress sa mundo, ang isang negosyong ito, tinrabaho ang makapagbigay ng magandang pahinga sa publiko. Saan at paano yan? Ang Diskarteng Pinoy sa ating balitang A to Z. Mga ka-A to Z, nakakaranas ba kayo ng stress? Yes, stress ako. Marami akong stress. 1 to 10, gano'n ka stress? 8 out of 10. 7. 5. Hindi kayo nag-iisa. Base sa 2025 report ng research company na Gallup, 47% ng mga Pinoy ang nakararanas ng stress sa malaking bahagi ng kanilang araw. Kaya naman ang Diskarteng Pinoy ng Ace Water Hotel and Spa sa Pasig City, mabigyan ng rest and recreation space ang ating mga kababayan, mula kids hanggang kids at heart. Authentic experience of making sure that their time and their value for memories is much more consumed here, especially the peace of mind. Ace Hotel and Suites is a part where you could actually sleep thoroughly and wake up with a new life and a great time of actually being as a newborn of good experience. Mula sa staycation hanggang sa indoor pools at hydrotherapy spa, rain or shine, pwede ito sa pamilya at barkada.
Ang maganda dito is this is not just a pool. It's a hydrotherapy massage spa. So meaning you don't need massage therapists to do it for you. It's really all done in the water, fully automated. And syempre, it's very important to relax, unwind, and to do self-care para pag nag-work ka ulit, syempre, motivated ka to work more and work harder. Pero paano kung ang idea mo of rest ay bonding over a good view at good food? Sagot yan ng newly launched Sky Garden Bistro sa ika-8 palapag ng Ace Hotel. Featuring of course ang crowd favorites tulad ng beef satay, chicken at waffle, at hamburger steak to match with signature puto bombong drink, Sky Garden calamansi juice at marami pang iba. Corporate, private, and actually walk-in guests. Here, they really do enjoy the garden area and the view in the Ortigas side. And also, for the cuisine and food as well. Hindi mo na kailangan pang lumayo. You're just in the city if you want to relax, take those stress away. Lalo na nakakapagod talaga pag talagang yung stretch ng week natin, di ba? So this is just a quick break for everyone. Staycation with a food trip para less gastos na sa transpo, more time pa sa isa't isa. Ayan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ngayong gabi ay mula sa spiritual leader na si Dalai Lama. Ang sabi niya, bumubuo ng kawalang tiwala ang kakulangan ng transparency. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!